Attention mga Filipino senior citizen, naku po, mahigit 13,000 senior citizen ang tinanggal sa listahan ng DSWD Social Pension. Paano ito nangyari? Ano ang mga dahilan? Saan ito nagaganap? Baka kasama ka, pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Mga senior citizen, alam nyo ba mahigit 13,000 na mga benepisyaryo ng DSWD Social Pension ang tinanggal sa listahan ng DSWD? Ano kaya ang mga dahilan? Saan ito nagaganap? Baka kasama kayo sa inyong lugar. Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Ayan po mga Filipino senior citizen, alam nyo ba na sa isang region ay mahigit 13,000 ang tinanggal, no, dyan sa listahan ng benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Ito nga po ay nangyari dyan sa Region 6 mga ka-vlogs, kung saan more than 13,000 na mga tumatanggap ng social pension ang nawala, tinanggal, no, sa listahan ng DSWD. Ito po ay nangyari sa ginagawang revalidation ng DSWD Region 6 para makita at para ma-evaluate talaga kung talagang kwalipikado ang mga senior citizen, kung sila ba ay talagang indigent na tumatanggap dito, no, sa social pension, kung kwalipikado po ba sila. Alam nyo ba, dito sa mahigit 13,000 na mga natanggal sa social pension dyan sa Region 6 ay nangunguna po ang Iloilo na merong kabuwang 5,324 na mga senior citizen ang natanggal sa social pension. Ang dami. Sumunod naman ang Negros Occidental na merong 3,282 na mga hindi kwalipikadong senior citizen sa social pension. Natanggal din po yan, 3,282 dyan sa Negros Occidental. Pumangatlo ang Capiz na merong 1,594 na natanggal sa social pension. Pang-apat naman ang Aklan na merong 1,494 na natanggal pa rin sa social pension. Pang-lima ang Antique na merong 1,308 na tinanggal sa listahan ng DSWD Social Pension mga ka-vlogs. At pang-anim ang Guimaras na merong 466 na natanggal sa listahan ng DSWD Social Pension. So yun po yung mga probinsya, no, dyan sa Region 6 ang natanggalan ng mga benepisyaryo ng social pension. So ano nga po ba ang dahilan? Bakit nga ba tinanggal, no, sa listahan itong mahigit 13,000 na mga senior citizen na benepisyaryo ng social pension dyan sa Region 6? So sa mahigit na 13,000 na natanggal sa social pension dyan sa Region 6, alam nyo ba na 1,327 dyan ang natanggal dahil tumatanggap ng SSS or GSIS pension. So, hindi po talaga po pwede, hindi po talaga kwalipikado na magiging benepisyaryo ng social pension sa DSWD ang ating mga SSS at GSIS pensioners. So, yun, ang dami, no? 1,327. So, sa mga SSS pensioners, GSIS pensioners, huwag na kayong sumali sa social pension dahil para lang po ito sa indigent senior citizen. So, buti nakita ng DSWD ang mga bagay na ito dahil kawawa din po
yung mga indigent na talagang kwalipikado dito sa social pension. And ito nakakalula, 830 po, no, out of 13,000 mahigit na natanggal sa social pension sa Region 6, 830 ang nakumpirma na tumatanggap pala ng honorarium o sweldo. Nako po. So, karamihan dito, mga barangay official, bawal yan. Talagang sinasabi sa kriteria na dapat walang sweldo na natatanggap ang benepisyaryo ng social pension. At 331 suportado ng pamilya. So, hindi din po kasi qualified na merong nag-aabot or suportado kayo ng pamilya niyo. So, yun po yung mga breakdown, no? Mga dahilan, bakit natanggal itong mahigit 13,000 na mga beneficiaryo ng social pension dyan sa Region 6, particular in Iloilo, in Negros Occidental, in Aklan, in Capiz, Guimaras, at dyan sa may Antique. And ang nakakalula pa mga ka-vlogs, no, out of 13,000 na doon sa 13,000 na natanggal sa social pension na pag-alaman ng DSWD Region 6, ang iba pala doon ay namatay na, no? Namatay na, namayapa na, yung iba lumipat sa ibang lugar. So, grabe, no? Grabe itong nangyayari dyan sa Region 6. Patunay lamang ito na meron talagang irregularidad, meron talagang tinatawag natin na hindi tamang pag-implement nitong DSWD social pension. And I believe, no, naniniwala po tayo na hindi lamang ito sa Region 6 nangyayari. Maraming mga region, maraming mga LGU ang nagkakaroon po ng beneficiaryo ng social pension na hindi naman talaga kwalipikado, hindi naman talaga pasok sa kriteria ng DSWD social pension. Uulitin ko po, no, ang criteria po, ang qualification para makasama sa social pension. Una po, no, alinman sa sumusunod. Una po, dapat merong kapansanan. Pangalawa, may karamdaman. Pangatlo, walang pambili ng gamot, walang pambili ng maintenance ng gamot, walang pambili ng pagkain, walang source of income. So, wala kayong sweldo na tinatanggap, wala kayong negosyo, walang source of income. Then, walang nag-aabot na suporta mula sa pamilya, no? Mga anak or nasa abroad, walang nag-aabot sa inyo para pambili ng yung pangangailangan. So, yun po yung mga criteria. In short, indigent, mahirap sa mahirap. Yun po yung kailangan para makapasok sa social pension. Hindi po pwede yung mga nagtatanggap na ng mga pensyon gaya ng SSS, PVAW, or JSIS. Kung soldado kayo, meron kayong honorarium, ay hindi po yan po pwede, mga ka-vlog. So, babala na din po ito sa lahat ng mga region, no? Example po itong Region 6 na patunay na meron talagang ganitong irregularidad sa implementasyon dito sa DSWD Social Pension. Kaya panawagan natin sa lahat ng mga DSWD Regional Office per region, magkaroon din po kayo ng revalidation, no? I-re-evaluate ninyo, magbahay-bahay kayo para malaman ninyo talaga na kung kwalipikado ba ang senior citizen na makatanggap sa 1,000 piso bawat buwan na social pension. Dahil, alam nyo, ako talaga naniniwala na marami ang mga kabilang sa social pension na hindi naman talaga kwalipikado, hindi naman talaga pasok sa criteria. Yung iba nga, naglalakihan ang kanilang bahay, may mga anak sa abroad, may mga sasakyan, no? Kaya nakapasok ang mga yan dahil kaibigan ang mga barangay officials, kaibigan ang barangay chairman, kumpare, no? So, palakasan system. Kawawa naman po yung mga totoong indigent na mga mahihirap na senior citizen. Kaya naman, good job, DSWD Region 6. No, shoutout sa inyo. Pagbutihin nyo pa ang inyong trabaho, no, para masala nyo po yung totoong kwalipikado sa social pension. So, sa mga taga Region 6, no,
particularly in Iloilo, Antique, in Guimaras, Capiz, Aklan, at Negros Occidental. More than 13,000 po ang natanggal dyan sa social pension. So, ibig sabihin, more than 13,000 din po ang bakante na slot for social pension dyan sa region na yan. Kaya naman, sa mga hindi pa kasali sa social pension at gusto nyong mapasama sa 1,000 piso na buwan ng pensyon, no, ng DSWD dyan sa Region 6, no, pwede kayong mag-apply sa inyong OSCA office na andyan sa inyong LGU, mga taga Region 6, dahil kailangan palitan yung mahigit 13,000 na natanggal sa social pension. Mga indigent senior citizen dyan, pagkakataon na ninyo ito na mag-apply at makasama dito sa social pension. Hello po sa mga taga Region 6, no? May mga taga Region 6 ba dito? Yung taga Iloilo, Aklan, Antique, Guimaras, Capiz at Negros Occidental, baka kasama kayo sa natanggal, no? Sino ba sa iyo taga Region 6 dito? Paki-komento naman sa comment section na nasa baba para malaman natin, na meron tayong mga manonood dyan, no? Ating mga Ilonggo dyan na mga ka-vlogs. Bago ako matapos ang video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan ng mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to. Kahit pa paano ay atin pong napag-uusapan ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa benepisyo sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aming YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.